Hello! Si Kuya Nuts po, ang Kuryente Nuts. Ang paksa natin na tatalakayin ngayon ay tungkol sa load center, panel board, at saka switchboard. Pareho ba yan o magkakaiba? So, palagay ko yung mga dati ng mga electrician, alam ninyo na bagamat pareho sila, meron ding malaking pagkakaiba. Hindi nyo lang matukoy kung anong pagkakaiba. Ang lahat ng ito ay electrical equipment na nakadesign para i-distribute yung kuryente sa mga branch circuit ng magbibigay ng kuryente sa mga load at saka ng proteksyon ng mga fuse at saka ng circuit breaker sa bawat branch circuit. So, sa video ito, ang tatalakayin natin ay kung ano ang kanilang pagkakapareho at pagkakaiba ayon sa construction, sa mga napapaloob na components, sa features ng bawat isa, at saka saan ginagamit, ano ang application. Okay? Mula sa utility company, ang kuryente dadaan sa transformer, tutuloy sa meter and socket, tapos papasok sa premises wiring, main service disconnect, switchboard, tapos sa transformer, diretso sa panel board. Sa panel board, mag-divide siya sa lighting at saka sa receptacle at yung ibang mga load na malalaki, motor at saka HVAC, bibigyan niya rin ng kuryente. Narito ang example ng itsura ng panel board, switchboard at saka load center. In load center, pang residential lang yan. Ang panel board, residential, commercial, industrial. At ang switchboard, pinaka-heavy duty, pang commercial at saka industrial purpose. Ito pa itsura ng mga load center, yung mga nasa gilid. Yung nasa gitna, switchboard. Panel board at saka switchboard. Paano natin malalaman kung ano mga yan? So, dahil sa features, ito mga features ng panel board at saka ng switchboard, sinasaad yan sa UL Standard 67 ang panel board at UL Standard 891 para sa switchboard. Ang ibig sabihin ng UL ay Underwriters Laboratories. Testing laboratory yan ng mga equipment, lalo ng mga electrical equipment, para masabi natin ng tukoy na tukoy ano ang mga features nito. Katulad niyan, sinasaad dyan sa UL Standard 67. Ang summary ng standard na yan, i-google ninyo, makikita ninyo, basta ilagay nyo lang yung number na yan. So, pagkumparahin na natin, ang panel board, wall mounted. Ibig sabihin, nasa dingding, nakakabit ang ating panel. May picture naman tayong nakita kanina . So, ang switchboard ay freestanding para mga metal cabinet na malalaki. Minsan, tabi-tabi yan, lalo sa malalaking building. Merong electrical room kung saan nandun yung mga switchboard. So, ang maximum bus bar rating ng panel board ay 1,200 amperes. Yung bus bar, yung pinagkakabitan natin ng ating mga circuit breaker, yung line 1 at saka yung line 2. So, ang rating ng bus bar para sa panel board ay 1,200 amperes. So, masasabi natin ang main breaker din, 1,200 amperes. Maximum. So, para sa switchboard, ang maximum pwedeng mabot ng 6,000 amperes ang main breaker dahil ang bus bar 6,000 amperes ang pwedeng maximum na padaaning kuryente. Ang maximum voltage na pwedeng kargahin ng panel board hanggang 600 volts. Karaniwan 240, 480, pero hanggang 600 pwede. Maximum voltage para sa switchboard 1,000 volts. Ang available fault current dun sa supply sa line side, yung galing sa transformer, 100
1,000 amperes. So, ang kailangan natin o sinasaad na ang panel board merong hanggang 100 kaik na short circuit current rating. Ganon din yung main breaker. At ang available fault current sa switchboard hanggang 200 kiloampere. So, ang kailangan natin dyan, merong tayong switchboard na meron ding capacity na 200 kaik yung switchboard. So, pati main breaker, kailangan 200 kaik din na maximum. Kung maximum yung rating ng ating switchboard. So, yung mga bagong electrician, lalo yung mga pang residential lang, maaring mahilo kayo, pero marami akong video na tinatalakay ko ang mga ito. Kaya medyo advanced ng konti ito. At least, nagbibigay ako ng informasyon sa inyo para medyo hindi naman kayo alanganin na hindi nyo naintindihan ang panel board, switchboard, at saka load center. So, tuloy natin. Ang maximum branch circuit, yung ganito, papunta sa load. Maximum branch circuit overcurrent protective device, pwede hanggang 125 amperes yung mga nakakabit natin sa panel board. Normally, 20, 30, 40, 50, pero pwede hanggang 125. Maximum branch circuit overcurrent protective device para sa switchboard, pwede umabot ng 200 amperes. Ang mga overcurrent protective device para sa panel board, fixed mounted, yung sinasalpak natin. Plug on, kadalasan yung sanay tayo, at saka bolt on, yung merong provision para maitornilyo natin to dun sa cabinet. Kasi alam nyo, pag mataas na yung voltahe at saka yung ampere rating, pwedeng dahil sa magnetic field, gagalaw itong mga to So, kailangan naka-bolt on. So, isa pa, ganun din dito sa switchboard. In addition to fixed mounted over current protective device, may draw out over current protective device din. Parang yan yung cabinet, meron tayong mga naka-mount na mga breaker. Pero meron ding cabinet na pwedeng draw out na ilalabas. Tapos kung kailangan meron tayong repair o may kailangan palitan, yun na-draw out. Okay? Ang component ng panel board, yung usual, bus bar, main lugs, kung saan kinakabit natin yung ating supply line, yung service conductors, main breaker, normally mga main breaker niyan, MCCB. Dahil pag medyo medium size at industrial, na-adjust yung sa MCCB, na-adjust natin yung mga rating. So, meron din tayong branch circuit breakers. Yan normally yung component na nasa loob ng ating panel board. Ang ating switchboard naman, ang component yan, higit pa sa mga ito. Karagdagan, may mga relays, meters, current and potential transducers, yung nagko-convert ng one form of energy to another, mga signal sa ating mga kinakailangan load. At finally, ito front access, bubuksan sa harapan. Ang switchboard, dahil malalaki ito, pwedeng front or rear access configuration. Okay, sulat nyo rin kung interesado kayo. Ang mga ito, summary, ma-google nyo, yan ang standard sa panel board at sa switchboard. Ngayon, puntahan naman natin yung comparison ng panel board sa load center, pang residential. Kasi ang panel board, residential, commercial, industrial. Ang switchboard, commercial, industrial. O ngayon, panel board naman at saka load center ang ipagkumpara natin. So, kung mapapansin ninyo, sabi dito, ang load center, technically, panel board din yan. Kasali yan sa
description sa UL67 ang load center. Isang uri yan ng panel board. Mas maliit nga lang. So, ang panel board, residential, commercial, industrial. Pwedeng gamitin. Ang load center, residential, para sa mga bahay lang. Wall-mounted din. Either naka-baon sa dingding o surface mounted. Ang maximum bus bar rating ng ating panel board, sabi natin, 1,200 amperes. Pero sa load center, ang pinakamalaking pwede nating sabihing rating ng bus bar ay 400 amperes. So, ang ating main breaker, susunod dito sa size ng ating bus bar. Kahit mansion, hanggang 400 amperes lang tayo. Maximum voltage, 600 sa panel board. Pero, ang maximum voltage sa load center, dahil ito pang residence lang, 240 volts. Yan lang ang ginagamit natin sa residences. Hindi tayo pwedeng lumampas dyan. Medyo delikado. Available fault current, 100 kiloamperes. So, ang ating panel board dapat may short circuit current rating na 100 kaik. Ganon din ang masasabi natin, ang main breaker niyan dapat may 100 kaik. Sa load center, ang maximum natin ay 25 kiloamperes. So, ang kaik ng breaker nito, ang ilalagay natin sa main breaker, dapat may nakalagay na 25 kaik. Hindi 10,000 o hindi 5,000. Hindi kaya. Kung maximum main breaker natin ay 400 amperes. Ang maximum branch circuit na circuit breaker na pwede natin kabit, 125 sa OCPD, 50 amperes. Bihira ito, masyadong mataas. Siguro, ubra ito sa yung fast charging na charger ng electric vehicle. Yan. Doon tayo magkakabit ng 50 ampere na circuit breaker. Otherwise, 20 amperes, 30 amperes, malaki na yung 40 amperes sa malaking aircon. O kaya, kung meron tayong cooktop na malakas gumamit ng kuryente. Ang OCPD natin sa panel board, bolt-on at saka plug-on. Sa load center, plug-on lang. Kasi, hindi naman masyadong maapektuhan ito ng magnetic field para maggalawan yung mga nakakabit na breaker sa loob ng ating panel board. Components, bus bar, main lugs, main breaker, branch circuit, pareho lang. Front access, parehong front access. So, yun lang. Load center, pang residential, panel board, residential, commercial, industrial. Switchboard, medyo bihira na sa ating electrician ng makakagalaw niyan. So, yan. Tapos, kung may napulot kayo sa presentasyon na ito, paki-like at mag-subscribe kayo sa aking channel. Panoorin nyo rin yung mga video ko, mga 70 na yan. Marami kayong matututunan dahil lang gumagawa ako ng video para mabigyan kayo ng accurate information na makakatulong sa inyo sa inyong pagtatrabaho. Lalo yung ating mga nag-electrician na by experience lang na hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng formal training. So, yan. Ganon. Ang isusunod naman nating ibibideo, yung panel board, yung itsura nito at saka yung mga katawagan sa mga bahagi at parts nito, yung mga components tulad ng mga bus bar, main lugs, main breaker, branch circuit, at yung sa labas, yung ating cabinet, yung meron niyang trim at saka dead front, tsaka mga label. Tapos, yung sa loob, may chassis. Doon sa chassis, meron niyang support rail, meron niyang insulator, at saka merong tayong mga bus bar para sa ating mga line conductors. Tapos, meron din tayong bus bar para sa neutral at saka sa grounding conductor. So, ayan ang isusunod natin.